Alright, for documentation, meron tayo washing machine na gagawin. Whirlpool front load. Ito yung model niya. Okay, yan ang model. Kanina sabi hindi daw nag-display ng error. So nung nag-check ako ng error, naka-off siya. Pinindot ko to 3 beses, isa, dalawa, tatlo, isa, dalawa, tatlo, isa, dalawa, tatlo. Itong mga button na to tigigisa 3 beses. So iilaw lahat yan. Pag umilaw lahat yan, after niyang umilaw lahat yan, i-display niya yung error na nagawa noong nakaraang bago nangyari yung problema. So ang problema ngayon, habang ginagamit mo siya, bigla siyang namamatay yung buong display, nag-off talaga siya. So ito yung lumabas, F3E1. So bubuksan natin, titingnan natin dito yung error code sa manual niya. Ito yung manual. Hanapin natin yung error na F3E1. Water level system error. Talaga, pakita ko sa iyo. Silipin mo muna yung error eh. Tandaan mo, malabas F3E1, no? Ayun yung error. Kami dito F3A1, ayan, water level system error. Ito yun eh. Kung kaya na to. So tingnan natin, baka yung hose na punit. Kung hindi naman, ito talaga ang sira dyan. May error na lumalabas sa pagkakarga ng tubig, yung dami ng tubig, hindi niya nasisense sa loob, o di kaya nasisense niya na palaging may tubig sa loob. Dalawa lang yan. It's either habang nagkakarga siya, hindi niya nasisense na marami ng tubig, or meron ng tubig pero ang nasisense niya palaging puno. Dalawa lang. It's either parang walang karga o mayroong karga pero palaging puno. So na, sige natin ito. Yan. Ayan, mahalaga yung ano na yan. Merong error there na dinidisplay. F3E1. F3E1, sinasabi niya na may problema doon sa dami ng level ng tubig na pumapasok sa kanya. Dalawa lang po yung condition na yan. It's either nasisense niya na kahit konti pa lang yung tubig, sa kanya nasisense niya na marami na, or
kahit marami yung tubig, nasisense niya naman na kukunti yung tubig. Kasi nga may problema dun sa, hindi niya masense kung tama na yung level ng tubig o ano. Kasi Nag-off siya. Oo, kaya siya nag-off. Kasi ipiprevent niya yun para hindi mag-overflow yung tubig. Okay na siya. Eh, di pa te. Buksan pa lang natin. Silipin ko baka Gusto mo yung bayaw ko. si Jason. Pamangkin ko yun. Ang pamangkin. Okay naman. Mukha namang bago na yung buhay niya. Nung tinantanan niya na yung babae niya. Hindi ko na nakikita dun eh. Yung babae. Tahimik na rin naman yung buhay niya. Ano nangyari sa babae? Hindi ko alam kung sino sa kanila ang nalulong sa bisyo. Yung lalaki ba o yung babae. Isa pareho silang na ganon. Tapos parang tinamad na magtrabaho. Na-stress. Hindi ko alam kung na-stress ba yun o ano. Oo, stress ko. Kasi hindi niya makayanan. Makamatay pa yan siya. Maano eh. Parang ayaw na magtrabaho. Ayaw ano, kumilos. Eh, narinig ko kasi hindi sila magkasundo ng babae. Palagi sila nag-aaway. Lagi sila nagsasakitan. Oo nga eh. Sabi ko, hindi kayo matatahimik yan. Palagi kayo nag-isitawan. Palagi kayong Dapat nga masaya na siya dahil naghiwalay sila. ngayon te, parang nakikita ko naman na parang okay na siya. Gumanda-ganda yung katawan. Di tulad dati na obvious na obvious eh. Ngayon, may laman-laman na. Parang, di ko alam kung sino yung nagdala ng bisyo sa kanila. Yung babae ba? Kasi alam ko yung pamangkin ko na yun, malinis sa katawan yun. Ang dami naman na yun. Ang dami mga kaso natin nagkukumplain na pangit na yung trabaho niya. Halatang tamad ka mag gumawa. Palagi minamadali. Ha? Nung natin, nung pansin ko na nandun yung babae, nung nagsasama pa sila, nag-aaway, mag-aaway, tapos nagdadalang lalayas yung babae. Parang ilang araw hanapin yung lalaki. Wala silang anak. Ha? Wala silang anak. Wala, pero pareho silang may anak. Walang hiwalay. Parang silang hiwalay tapos may mga kanya-kanyang anak. Oo. Yung babae, ano lang, anak mo eh. Tatlo yata, apat. Pero bata pa yung babae. Ilan yung anak ng pamangkin mo? Tatlo. Pero malalaki na. Wala nang baby na ano, lagayin. Siyempre mag-aaral yun. Nandun sa biyanan niya. Pero siya ang nagsusuporta. At yung babae din. Ano, dalawang lalaki yata, isang babae. Tatlo. Ha? Tatlo anak. Oo, tatlo. Dalawang lalaki, isang babae. Marami talagang ganyan nung mga anak ng lalaki. Hindi na lang mag-focus sa mga anak.
kasi. Ang kabila wala. Wala na po. Test pa natin. Okay,
bubuksan natin itong panel. Checkin natin yung electronic board na yon dito. Yung kailangan palitan. Yun lang muna. Kailangan kong picturean para ipakita sa customer. So ito yung kailangan palitan. Saka ito, itong pyesa na to. Yan, yung water level switch. Medyo madugo-dugo yan.